Si Cesar Mancao ay isang dating opisyal ng pulisya sa bansa na nakilala dahil sa kanyang pagkakaugnay sa mga matataas na profile na kaso ng krimen at iba't ibang katiwalian sa bansa. Si Mancao ang dating head ng Task Group Luzon, ang dating Presidential Anti-Organized Crime Task Force ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sa kasaysayan ay siya ang namuno sa pagkaubos at pagkapaslang ng leader ng Red Scorpions na si Ka Alfredo alias Joey De Leon. Ang grupong ito ay ang itinuturing na isa sa mga assassination group ng CPP-NPA. Si Mancao ay isa ring miyembro ng Philippine National Police o PNP at may ranggong Senior Superintendent. Isa siyang mahusay na pulis at maraming tao na may masasamang hangarin na rin ang kanyang nakaharap. Mayroong mga napaslang, dala ng tawag ng tungkulin at may mga naipakulong. Marami na rin siyang nabigyan ng hustisya. Ngunit sa kabila ng mga ito, ano-ano nga bang kaso ang kanyang kinasangkutan bilang isang pulis? Pinaghahanap na ngayon ng NBI si Mancao at humingi na rin daw ng tulong sa PNP para sa manhunt. Kagabi, pinagpapasok ang mga motel para hanapin si Mancao. Bumuo na rin ang PNP ng truck team para sa manhunt. Paulit-ulit niyang sinasabi, wala na po akong choice kasi nanganganib po ang buhay ko. You have to surface, you have to surrender within the day. Otherwise, ikakasa namin an intensified manhunt. Ano na nga ba ang kanyang mga nagawa? Tara, kilalanin natin ang pulis na kinatakutan ng mga kriminal at makakaluwang grupo na si Cesar Mancao sa pagpapatuloy ng istorya. Si Cesar Mancao ay isang dating opisyal ng pulisya sa bansa na nakilala dahil sa kanyang pagkakaugnay sa mga matataas na profile na kaso ng krimen at iba't ibang katiwalian sa bansa. Isa siyang mahusay sa kanyang serbisyong ibinibigay sa Davao at ang kahusayan niyang ito ang naging dahilan upang malipat siya sa Maynila. Sa kanyang pagdating sa Maynila, barila na agad ang bumungad sa kanya. Itinilaga siya sa Bulacan kung saan inatasan siyang magtayo ng opisina na Criminal Investigation Service or CIS Field Office at magsilbi bilang isang senior inspector o kapitan. Isa rin sa pinakatanyag na kasong may kinalaman sa kanya ay ang kaso ng Dacer Corbito murder noong taong 2000 kung saan ang publicist na si Salvador Dacer at ang driver nitong si Emmanuel Corbito ay dinukot at iniligpit. Sinasabi na sa kasong ito ay may kinalaman si Mancao at ang kasama rin nitong pulis na si Michael Ray Aquino na noong una ay kinumpirma ni Mancao ang kanyang pagkakaugnay sa kaso, ngunit sa huli ay binawi niya rin ito. Ngunit bago pa man ang kasong ito, sinasabi rin na may naugnay na rin si Cesar na noon ay kilalang notorious na grupo ng Red Scorpion noong unang bahagi ng dekada 90 dahil sinasabi umano na siya ang pumaslang sa pinuno nito. Si Cesar Mancao ay kinilala sa pagkakaroon ng ugnayan sa nasabing grupo na nagsasagawa ng iba't ibang iligal na aktibidad sa bansa. Ang Red Scorpion Gang ay isang sindikato na nagkakaroon ng mga alyansa at koneksyon sa mga pulis, pati na rin sa ibang mga opisyal ng gobyerno. Bago pa ito, nagkaroon muna ng iba't ibang kaso ng mga pandurukot sa lugar kung saan sinasabing ang sangkot ay ang grupo ng Red Scorpion. Kaya naman, upang mapagbayad ang mga sangkot sa hindi makataot makatarungang kilos, ay gumawa sila ng iba't ibang hakbang upang ang problema'y kanilang matugunan. Dahil sa kagustuhang magkaroon ng pinakamababang crime rate sa Bulacan sa buong bansa, itinilaga si Mancao bilang tagapanguna sa pagresolba sa problema. Habang binibigyan solusyon ang mga problema, natuklasan ni Mancao na lumalabag sa batas si Teniente Vargas na kanya ring kasama sa opisina. Sa kabilang dako, matatandaan din na ang grupo ng Red Scorpions ay ang grupong dumukot kay Michael Barnes sa labas mismo ng opisina nito sa Manila Financial District noong ika-17 ng Enero. Dahil mayaman at malakas ang impluwensya ng biktima, kumuha ang mga ito ng mga pribadong security agents mula sa Hong Kong kung saan ang mga ito ay sanay at bihasa sa mga ganoong klase ng sitwasyon.
Noong una ay hindi agad nila natukoy ang eksaktong lugar kung nasaan si Barnes. Ngunit nagkaroon naman sila ng ideya tungkol sa 5 lugar na pwedeng pagtaguan at pagdalhan sa dinukot na biktima. Dahil dito, ikinasa ng pulisya at ang team nila ang Task Force Gemini sa pamumuno ni PNP Chief Cesar Nazareno upang iligtas ang biktima. Nagawang iligtas ng pulisya ang biktima, ngunit si De Leon naman ay nagawa pa ring makatakas. Nang unay nabilanggo na si Joey De Leon, ngunit di kalaunan ay nakatakas ito, kaya naman itinalaga ni Attorney Vicente si Mancao upang hulihin ang nasabing pinuno ng RSG. Nang makatakas si De Leon, nagpatuloy ito sa mga aktibidad nito na mayroong paglabag sa mga batas ng tao at marami rin itong nabiktima, kabilang na ang pamilya ni Attorney Vicente na siyang nag-utos kay Mancao na humuli sa kanya. Nagkaroon ng mga engkwentro at mayroong ding mga nangyari mismo sa CIS office dahil sa umano'y hinahabol ng grupo si Attorney Vicente na noon ay nagtungo sa opisina upang maging ligtas siya matapos ang nangyari sa kanyang pag-ina. Pati ang bahay rin nila Mancao ay pinasok kung saan ang tao lang doon ng mga sandaling iyon ay ang kanyang asawa na si Maricar at ang kanilang katulong, at nang sandaling makarating na siya sa bahay nila'y napaslang niya ang mga nandoob sa bahay nila. 1 taon matapos ang mga pangyayari kay Barnes, tuluyan ang nadali ang leader ng RSG na si Joey De Leon na matapos ng kaso ng pagdukot kay Barnes ay naging most wanted kidnapper na sa bansa. May patong na ito sa ulo na $134,000 o 6,700,000 piso. Kaya naman nadali ito sa isinasagawang raid sa isang safe house sa Bulacan. Nang matagpuan ng mga pulis si De Leon ay sinalubong nito ang mga pulis ng mga putok ng baril, kaya naman gumanti na rin sila. Sinasabi na 3 sa mga balang tumama sa katawan ni De Leon ay nagmula kay Mancao. Ang pagkasawi ni Alfredo Joey De Leon na sinasabing pinuno ng Red Scorpion Gang ang naging hudyat ng katapusan ng paghahari ng isa sa itinuturing na notorious na kriminal sa bansa. Dahil dito, pinuri ni dating presidente na si Fidel Ramos ang ginawa ng mga pulis dahil ang pagkawala ni De Leon ay itinuturing na isang malaking tagumpay ng administrasyon kaugnay ng kabi-kabilang kaso ng krimen. Samantalang, makalipas ang ilang taon ay may mga kaso ring kinaharap si Mancao dahil sa ilang mga kilos nito na pinaniwalaan ng marami bilang So ngayon, alam mo na ha.